So naglabas na nga ng anunsyo yung DOJ katungkol kay Senator Bato de la Rosa na konfirmado na ito ay kanilang pinapaaresto at yun nga ang binigyan nila ng authority ang NBI at kapulisan para hulihin itong si Senator de la Rosa. At base na rin yan sa ipinahayag ng DOJ. I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do the work. Hopefully, we do it as fast as we can. Ang dahilan kasi nito, siyempre ang ICC dahil nga siya ay isang naging kasabwat ni dating Pangulong Duterte, kaya't siya ay pinapaaresto ng ICC. At isa pa rito, sinasabi nga ng DOJ ay may lead na raw sila kung saan nga ba nagtatago si Senator Bato de la Rosa. So medyo ang dito ang nakakabahala rito may ilang mga supporter talaga na tumutulong sa pagtatago ni Senator Bato. Dahil siyempre yung mga supporter ng mga Duterte na talagang loyal din kay Digong ay talagang tutulong yun para maitago din nila siguro itong si Bato. Kasi yan nga nagawa nga nilang paraan kung paano niya siya tumakas sa NBI. So malamang may mga tao na naman na may involved dito na magiging kasabwat ng pagtatago na ito ni Bato. May mga video pa tayo dito mapapanood sa tungkol dito kay Bato. Panoorin natin ito. There is an order already and the CPNP has directed us. Gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all cost. Kinwestiyon naman ng mga abogado ni De La Rosa ang pagpapahuli ng DOJ kay Senator Bato de la Rosa. What law are you invoking? In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism, hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. We have to respect our constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. By the sheer act of the President's arm, by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? It is my personal and earnest opinion that this is political, no matter how they frame it. Cases can be filed in our country because we have a healthy prosecutorial system, we have a healthy judiciary. So sa ngayon na talagang masasabi na nating isa ng puganti si Senator Bato de la Rosa kapag ganito ang sitwasyon, di ba? So hindi natin alam kung ano pa ang plano ng ating gobyerno at mukhang matutulad dito kay dating Pangulong Duterte. Kaya ayaw talaga magpahuli ni Senator Bato dahil alam niya ang susunod na mangyayari kapag nasukol siya o nahuli siya dahil talagang pagkahuli sa kanya, siyempre didiretso na naman yan sa the Netherlands at doon na siya ililitisin kagaya ng ginagawa ngayon sa dating Pangulong Duterte, di ba?
So, matalino itong si Senator Bato at talagang nakikita natin na hindi talaga siya susuko nito. Alam ko natin to. Kaya siguro mapapasuko lang nila ito kung talagang mako-corner nila o matatrap nila ito. Pero sa sitwasyon na ganito, napaka So, ilang buwan ba itong naglumutang lang ito dahil dun sa dun sa nangyaring session na yun kung saan ay nagkagulo pa. At naging dahilan noon yun nga doon nagsimula na naman ng ganito. Nagsalita na siya sa Pangulong Marcos di ba, na kung maaari dito haharapin daw niya kung dito siya lilitisin, pero kung isusuko siya sa international court ay talagang ibang usapan sabi niya At doon natin makikita na wala siyang planong sumuko at talagang palagay ko magtatago talaga ito. Din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. So, isa pang naging rito, itong si Senator Robin Padilla, di ba? Dun sa nauna nating mga video, nakita natin na kasama siya nung tumakas sila nung madaling araw na yun na sumakay sa isang SUV. So, ngayon, ang problema rito kay Senator Padilla, malamang, siyempre, may malamang madadamay siya rito at makakasuhan na naman itong ating isang senador. At yung nga, nakita din natin na hindi siya dumalo dun sa outtaking ng mga Senate judge na siyang maglilitis para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi siya nag-oath dun Kaya nga sabi nila parang hindi rin siya pwedeng sali dun sa impeachment trial yata, parang ganun Dahil hindi nga siya nakapag-outtaking. So, tuloy natin tong video na ito. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, that is a remedy available to us. Hindi po dapat naiiba si Senator Bato. Kahit po siya po ay isang sitting senador, wala pong pagkakaiba kasi yung mga senador natin, hindi naman po sila nakakataas sa batas. Kung paano po ito pinatupad ng executive sa kay former President Rodrigo Duterte, ay sana patas din po ang pagpapatupad sa kay Senator Bato de la Rosa. Ayon na rin po ito sa ating batas sa RA 9851. Hindi ko pwede siyang arestuhin dahil wala nang restraining order. Pero whether or not dala na kaagad, depende sa interpretasyon ng batas. At ito ay pending sa Supreme Court. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. So yun po natin pong napanood ang ating binahaging video, at kung nais mong magpahayag muli ng iyong opinion, reaction, komento, i-comment lang sa comment section. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.